morning sa inyo, mga taga-subaybay. Today, I just want to share with you some hacks na ginawa ko para yung mga karamihan sa inyo na mahilig mag-DIY, pwedeng gayahin to give you an idea, no? Rather than spending sa isang ganito na yari na, no? Okay? Kasi may nabibiling canopy na meron siyang shelving sa itaas, no? Where you can put your stuff, your tables, your tent poles, etc., what have you, yung mga personal belongings nyo na pwede nyong paglagyan. Now, ito, makikita nyo itong pick up ko. Karamihan kasi dito ng mga hacks, ako lang ang gumawa, no? Like kung nakikita nyo dyan sa itaas, yung kabitan ng pala, ako na lang nag-fabricate niyan, no? Okay, so, bale, what I'm talking about now is inside the canopy, no? Ito yung ginawa kong hack dito or DIY na sigurado ko mapapakinabangan ninyo. So ngayon, I will show you in detail yung ginawa ko para magkaroon kayo ng idea. Okay. So ito yon. Ito yung canopy ko. Ayan. Oh. Nakikita nyo itong bakal na ginawa ko dito. Ayan. Oh. Ayan. Ito po ay walang welding. Bolt-on lang ito. Completely knockdown. Kung gusto nyong i-alter o kalasin in the future, pwede. Ito, kung napapansin nyo, itong itaas. Oh. Yan yung unang ginawa ko. So it's about maybe 5 inches from the top of the canopy. Ayan, maraming pwedeng ilagay dyan. Oh, okay? Ayan, makikita nyo, may extension cord ako. Meron akong frame para sa trash bag. Meron akong fabricated na toilet seat dito, no? Para pagka nag-raw camping. Oh, yung aking tow rope nandyan, nakasaksak. Doon naman sa kabila, nandun yung mga tent poles ko, tripod, and whatever gadgets you want. Now, ito yung huli kong ginawa. Ito. Yan. Kung mapapansin nyo, napakatibay nito. Pwede ninyong lambitinan to. Humiga kayo dyan, pwede kayo mag-chin up dyan sa tibay niyan. Ang ginamit ko ritong flat bar ay 1x3/8. Oh, overkill. Tapos nakatornilyo lahat to ng ano ba size ito? 12 ang ulo, millimeter. Okay? Ayan. Total, dito naman sa loob, okay, ang ilalagay naman nyo dito mga Raptor toolbox or Tor ay hindi naman sasayad dito. But definitely, hindi na kayo pwede mag-double deck. But there is a portion here na pinutol ko, nagbigay ako ng allowance. Pwede ako maglagay ng Raptor dyan na maliit na size na pwede silang magkapatong bali double deck. Also here in front, no? Okay? Let me show you. Ayan. Oh, ito, bukas ang tailgate. Oh, ayan, oh. Tingnan nyo. Oh. Yung sa taas, meron ako, oh. Ayan, may mga nakasaksak dyan. Oh, like ito, may mga pole dyan na nakakabit. Ayan, napakatibay niyan. Ito yung kahuli-hulihan kong ginawa. Ayan. It took me about 3 days to work on this. Paano? Nag-iisa lang ako. Walang tagahawak. Imagine, kailangan ko pang gapangin yung loob na yan. Okay, from the side here, meron akong ladder dito. Inaabot ko sa loob, magkabilang side yan. So you can imagine, kalas-kabit, kalas-kabit. Of course, ang kasabihan, measure twice, cut once. Dahil pag naputol mo na yan, at nagkamali ka, wala na. Okay? Now, eto, moving on. Okay, ito yung aking power station. Okay? Ayan, so, makikita nyo rito, naka 3,500 watt-hour ako na OCPH, may inverter, na nakakabit sa Bluetti. Naka-series yan, no? So, lumalabas, right now, the Bluetti is being charged by the OCPH. Tapos, yung mga requirement ko,
Like yung refrigerator ko. Ito, dito nakakabit yung refrigerator ko. O ito, ginawa ko ng sliding. Di ba? Papatong mo yung ref dito, mabigat yun eh. Tapos, tutulak mo na lang sa loob. Ayan. Meron siyang slider. DIY lang yan. Okay? So now, in effect, ang lumalabas nito, pag puno ito at puno ito, I'm running on 4,500 watt-hour. Isang 280 ampere-hour. Ito lang, hindi ko kabisado kung ilang ampere-hour to, pero 1,000 watt-hour to. So, 3,500 watt-hour plus 1,000 watt-hour equals 4,500 watt-hour. Okay? So, that is what powers the ref, which is supposed to be here. Okay? Nakakabit yan sa cigarette lighter. Ito yung cigarette lighter. No? Yan. Pag tinanggal mo yan, yan yung cigarette lighter. So, dito may kakabit yung ref. Okay? Now, another thing which I made na hindi ko na kailangan ng DC-DC charger ay ito. Kung mapapansin nyo, ito. Ito. This is a lighter socket na kinabit ko diretso sa alternator ng makina. So, meaning to say, this provides uninterrupted 12 volts. So, pag nandito yung ref mo, pag tumatakbo ka, for example, from Manila, pupunta ka ng Benguet, 8 oras, hindi mo nagagamit itong power station mo. So, yung ref, kumukuha siya ng power sa makina dahil siyempre umaandar yung makina mo. Now, once you stop and set up camp, dito mo na ikakabit sa cigarette lighter ng Bluetti, which is augmented also by the OCPH. So, 4,500 watt-hour na po yan. Pag nakapara kayo, ang hirap ubusin yan. Unless may aircon ka. O magra-rice cooker ka. No? Siyempre, you can compute kung magkano ang kukonsumuhin na kuryente. No? Kung 500 watts yung rice cooker mo, ayan, mag-divide ka. Pero kung pinapatakbo lang yung ref na nakapatong dito, cellphone, sobra-sobra na yan. Aabot ng mga ano yan. Baka mahigit 1 linggo. Actually, no? Meron naman akong dalang solar in case na maubusan na ng power to. Ayun. So, ito yung hack na ginawa ko rin. Ito, meron din siyang slider kasi napakabigat po nito. Isang tao, hirap buhatin yan. Mahirap ipasok yan sa loob. Ito naman, Bluetti, ayan, pwede siya nandito, pwede siya nandito sa tabi. No? So, ayan, yan ang setup ko. Ito, hindi pa ako tapos dito. Mga tropa, gagawin ko pa yan. Pipinturahan pa yan ng spray gun. Pero napakatibay ho niyan. Hindi nyo kayang baliin yan. No? Pwede mong ilagay yung upuan yung malaki dyan, na ditiklop, yung lamesa, okay, you can put your table, your folding chairs, your light stand, your clothes, whatever, no? That's about 6 inches from the first level. Itong first level, parang 5 inches. Yung second level, 6 inches. So, malaking bagay ho yan. And here, you can see my water port. Okay, na pressurized. Ito yung water nozzle ko rito. Meron pa akong isa actually na ikakabit ko diyan sa itaas, no. Kaso sabay-sabay ko nang ikakabit yan pag napinturahan ko na lahat to. So this kept me busy during the weekend. Ayan, tingnan nyo. Ayan. Ayan yung ginawa ko. Tapos dito, like I said earlier, pwede ako maglagay dito ng Raptor na maliit na Raptor box na double deck. Kasi meron siyang space eh. So ito yung angle bar na kinabit ko. Kung makikita nyo, napakapulido ng trabaho niyan. Eskwalado lahat. Siyempre, right tools plus right method equals quality works, no? And quality depends on you. So, since akong gumawa nito, siyempre, may malasakit ako. Talagang maganda ang pagkakagawa. No? Pati ang sukat niyan, eksakto lahat.
Very precise ang measurement ko. Walang tabingi. Tsaka ito, naka-bolt on lang yan, no? Naka-bolt on, kung gusto mong tanggalin, i-modify, pwede. Ito, pag nakita nyo, ayan, no? Pag inuga mo yan, no? Hindi mo yan kayang tibagin sa sobrang tibay. Oo, walang welding yan, puro nakatornilyo lang yan. Oh, itong ilalim ko, ano to, steel matting. Oh, ito sa taas, makikita nyo. Ito, ano yan, light stand yan. Tripod light stand. O yung mga nakakabit dito, puro stainless yan. Ang stainless kasi napakatigas, mahirap din butasin yan eh. Pero nauna na ito. This was done ahead of time before. So, ito yung loob ng aking canopy. Ayan, ito yung water port. Ayan. Oh. So, pag pupunta ako sa camp, mga raw camping, mga tipong 1 linggo kang wala, dito sa loob, meron akong isang water jug dito na pwede pagkabitan ng another suction motorized 12-volt pump. Aside from the pressurized na water port. Siyempre, pag naubos na ito, pwede kang kumuha ng panligo, panghugas ng pinggan. Dito naman sa removable 20 liters or 40 liters na dala mong tubig, no? You can bring gray water or drinking water. So, ayan po yan. Ayan. So, ito yung mga ginagawa ko. Tapos, kakabit naman ako dito ng, tawag dito, ng shower tent. Dati may, ito meron tong, shower tent. Ayan, no? Ito yung kabitan, inalis ko. Bakit? Kasi pag nandito yung shower tent, pagbukas ng pinto, istorbo. Siyempre, nakabaragbag dito. So, ililipat ko na lang dito sa taas ng under the canopy. Ayan. Ayan. So, ito, maganda rin to. Itong bumper na binili ko. Ayan. So, ito yung harap ng aking pickup. Meron pala akong gustong i-share din sa inyo. So, naka-bull bar ako ng TJM. Tapos, pinalagyan ko ng brush guard na konektado sa rock slider. Okay. Ito, tip lang sa inyo. O, yan, di ba? Nakakabit sa bull bar itong brush guard. Guys, tip ko lang sa inyo. Pag nagkabit kayo ng ganito, mapa ARB, mapa TJM. Siguro mga after 6 months, buksan nyo ito, checkin nyo. Itong loob na ito, ayan, pinapasok ng tubig yan. Okay, yung mga seams, yan. Yan, sa harapan, no? Yan, pinapasok yan ng tubig. Baka magulat kayo, isang araw, pagbukas nyo, ubos na yan, puro kalawang na. At saka itong sa baba. Yan. Dito, meron yan duktungan dito. Siyempre, natatalansikan niya ng putik. Naiipon dyan ng putik. Bago, before you know it, dahil ito, nakaduktong dito sa rock slider, papunta sa likod. Baka magulat kayo isang araw, ubos na rin ng kalawang yan. So ako, binaba ko yan, kasi nakita ko rito may parang bulutong. So nung binaba ko, yan, binaklas ko lahat yan, pati yung checkered aluminum plate. May konting kalawang na. Pati rito. Ito, yan. May kalawang niya dyan sa loob. So, ang ginawa ko dyan, liniha ko, nisprayan ko ng primer, pininturahan ko ulit, and then kinabit ko. And now, meron na siyang sealant, nakikita nyo? Ayan, may sealant na. Hindi na papasok ang tubig dyan. Kasi habang umuulan, pumapasok ang tubig dyan, hindi nyo alam. Naiipon ang tubig, kakalawangin yan. Of course, bakal yan eh. So, yun lang isang tip ko sa inyo. Okay? Ayan. So, magandang yan. Point to consider. As I said earlier, ako yung gumawa nung mga shelvings dun sa taas ng canopy. So, what are the tools needed? Of course, okay? Meron kang gato, ayan. Meron kang vise. Ito, meron kang cutter.
Ito, hindi lang ito basta-basta torch. Mahabang cutter to with a big nozzle, no? May mga number yan. 1/2 horsepower na drill press na may cross bice. Ayan, may compressor kayo. Ayan, parang 5 horsepower yan. Pang pneumatic yan, kompleto. O ito, isa pang gato. Ayan. Meron akong engine hoist dito. Alam mo naman nyo, pag talagang mahilig ka, ito, may buffer. O yan, ito yung patungan ng vice, mga, ayan, mga alligator jack, pang-lower na sasakyan. Ayan, ang dami ko dyan, meron pa ako dun sa loob, actually. So ito po yung mga kailangan na gamit pag mahilig kayo mag-DIY. Ito yung race car ko na inaayos ko pa. Almost 400 wheel horsepower na Galant turbo. Ayan. Itong tinatawag na rear bar or bumper, no? Sa ibang bansa, ang tawag dito rear bar. Ito, kung mapapansin nyo, meron siyang ano rito, parang bar na protection. So your panel here is protected from hits should they come from the side impact. Ito ho yung aking ayan, rear bar o rear bumper. Ayan, hindi ho ba? Okay. Ayan ho. Ayan. Meron siyang allowance, ang laki dito. Para pag nabangga kayo dito, protektado yung kaha nyo. Tsaka parang ano na rin to, rock slider. Pag nag-off-road kayo, pag tumama to sa bundok o sa lupa dito sa side, hindi aabutin yung inyong kaha. Ayan, naka-lighten siya. Pero ang isang ano ko dito, ang isang pintas ko, pag tumungtong kayo dito, yan, if you step up on the bumper or the rear bar, magagasgas ito. Yung kanyang, ano ba tawag dito? Yung finish niya, no? Oo, magagasgas. So, anong gagawin ko? Lalagyan ko ito ng aluminum checkered plate. Ayan. Para pwedeng pumatong dito yung paa nyo. No, hindi siya magagasgas. Sayang yung coating nito. Ano nga ba ulit? It's in the tip of my tongue. Anong process yan? Yung finish na ito na binibake siya, no? Oo, yun. Ang ikakabit ko dyan na checkered plate, parang ganyan. Kasi ito, ano ito eh. This is TGM, ano? So, I got the rock slider complete with the checkered plate na. Tapos nakaduktong siya doon sa brush guard. Ayan. Which is, again, connected to the bull bar. Ayan. TGM ho rin yan. Tapos yung aking, UBP ARB. Isa pang importante ho, ito. Itong inyong shackle, dapat sa chassis to nakatornilyo. Ito kasi pinagkakabitan niya, in order ko pa sa abroad, kasama na yung mga high tensile bolts that fit right onto the chassis. Yung bolt pattern ho niyan, talagang para dyan. Pati yung haba ng mga tornilyo. Kasi ang problema, isa pang tip, no? Ang mga bull bar, may kaabitan dito ng shackle. Ito, nakakabit yan sa bull bar. Ang problema dyan, ang humahawak sa inyong bull bar ay 4 na tornilyo dito at 4 na tornilyo dito. So, pag dyan nyo ilinagay yung inyong shackle at bigla kayong hinila ng kinetic rope, yung may jerk na tinatawag. Kaya nalublob kayo sa putik, bigla kayong hihilahin ng kinetic rope. So, biglang may jerk yun eh. Baka matanggal ang bumper nyo. So, it's always best to attach the shackle to the chassis. Ayan, makikita nyo, nakatornilyo sa chassis yan. Ito, may kabitan ng shackle dito, pero bumper na yan.
So, hindi ko siya masyadong rin-recommend. Okay, yung mga ganyan mga kabitan ng shocker, meron niya bibili niyan. Doon sa Banawe, doon sa nagbebenta ng ARB. Gears Banawe, may nakita ako niyan eh. Depending kung ano ang brand ng inyong sasakyan. Kasi yung bolt pattern niyan, meron siyang pattern talaga. Kasama na dyan yung mga high tensile bolts. No? Ito, ayan. Bumili ako ng checkered plate. Ayan, isang plancha. Ayan. Isang plancha. Binili ko yan sa Maynila pa. Sa mga pabrikang gumagawa niyan. At that time, if I remember correctly, ang bili ko dito, 7.5. Itong isang plancha na ito, 4x8, 4 feet by 8 feet. Hindi ko pa maharap gawin. Puputulin ko pa to. Ilalagay ko dun sa likod, sa may rear bar, yung bumper ko doon. Okay. So, ayan po. Ito ho yung mga konting kaalaman ko na sinishare ko sa inyo na baka meron kayong madampot na konting idea. Ang importante talaga, kung kayo ay DIYer. No? Ako, okay lang kasi lahat ng gamit ko kompleto. And I have a knack for doing it. Hili ko talaga po yan eh, yung magkali-kalikot ng sasakyan. No? Ito po, ayan. Ito yung setup ng harapan ko. Ito, meron akong winch dito. Ayan. 12,000 pound winch na nakakabit. I don't even know kung kailan ko gagamitin yan kasi I don't go naman off-road, no? Off-roading. But I go overlanding. So, better to have one and not need it than to need one and not have it, no? By the way, ito pala, no? Share ko rin sa inyo. Ayan. Ito hong sasakyan ko, kung nakikita nyo, hindi ho naka-body lift yan. Suspension lift lang yan. Pero kung makikita nyo, mataas siya. Hindi ko nga alam kung ilang inches to eh. Ayan, no? Makikita nyo, ang taas niya. Okay, by the way, I'm using Type B coil springs, no? Pag sinabing Type B, it is for increased load. Kasi, of course, meron akong winch, 12,000 pounds, napakabigat. May bull bar, may pug light, meron akong brush guard. So, pag ang gamit yung coil spring, yung comfort driving lang, mabaksak yung harapan nyo. So, nagpalit na po ako niyan. Ayan ho. Wala akong spacer yan. Ang aking upper control arm, stuck pa rin. Hindi ko naman kailangan magpalit dahil hindi naman sumasayad. Tsaka, by the way, isa pang addition ko, naka-differential drop kit to. Kasi sa taas nung itinaas niya, if I'm still using the stock setup of the differential, masyadong acute ang angle ng iyong universal joint o yung inyong ano dito, yung tawag dito, yung half shaft nyo sa harapan. Kasi IFS to eh. Masyadong mababanat siya. So, pag nag-off-road kayo at bigla nyong inupakan yan at nalubak, biglang lumukso yung gulong, there is a tendency na maputol. So, nung nag-differential drop kit ako, bumaba yung differential, no? Ako na lang at saka yung driver kong gumawa maghapon. Wala akong lifter eh. So, it's really hard working underneath the vehicle. But it is doable. Basta kompleto gamit. Kasi ako, naka-pneumatic. Yung mga ibang tornilyo dyan, napakatigas talaga. Pag naka-pneumatic ka at a constant speed of 90 PSI, wala akong problema yung pagkalas ng mga tornilyo dyan sa ilalim. So with that, medyo bumaba ng konti yung aking differential, siguro 32 mm. So pati yung aking UBP plate, nagkabit ako ng spacer. Ayan po. So, in case hindi nyo alam, importante ho rin niyang differential drop kit. Especially kung magtataas kayo. So, bumaba lang ng 32 mm yung aking differential. So, siyempre, kakabitan ng UBP yan. Pati UBP, may spacer. It will also go down by 32 mm.
Pero safe yung inyong velocity joint. Hindi siya, walang risk na maputol yan. Especially sa corrugation, yung mga may rat, yung mga bakbakan dyan, mga uphill, downhill. Like, yan, pumunta kayo ng Takadang, pumunta kayo ng Mount Ugo, sa sama ng daan dyan, uphill, may mga rat, ayan. Although ang takbo mo naman, dahan-dahan lang, but still you're putting too much stress on the velocity joint, no? Lalo na kung nakataas yung inyong vehicle. Kasi yung akin, tinaas ko yan, tinan nyo, napakataas niya, no? Oh, pero walang body lift yan, ha? Ano lang yan? Suspension lift. Okay, I'm just using a modest shock absorber. Okay, and also, yung lip spring ko, ayan, bumili lang ako dyan sa may Binondo ng lift. Yung lift ko, it is thicker than yung tinasabi nilang add a lift. Kasi yung add a lift, maiksi lang yun, yung binili kong lift. Pang ano yan eh, parang pang elf na yan eh. Isang peraso lang pero iba yung kanyang tension, yung kanyang tawag dito, yung kanyang tigas, no? Comfortable naman ng ride, parang ang kotse, pero nakikita nyo, malaki ang tinaas nyo. Oh, yan, see? So, with that said, thank you. Salamat sa konting pagkakataon na na-share ko sa inyo yung konting kaalaman ko. Sana po meron kayong ma-pick up dito kahit konti. Oh, etong ginagawa ko sa canopy, yan. Lalagyan ko pa yan ng lalagyan ko pa ito ng parang insulation. Pipinturahan ko pa ito. Hindi pa masyadong kompleto to. Actually, ito nandiyan na po yan. Dati pa, yung sa itaas. Itong nasa ilalim na 6 inches, bagong dagdag po yan. So pipinturahan pa yan. Lalagyan ko ng parang carpet pa ito para pag nagsaksak kayo ng bagay-bagay dyan, like yung lamesa, ladder, hindi siya magagasgas. Kasi siyempre bakal po yan eh. Ito naman, pinapakita ko yung aking tool room. Ayan, oh. Ito yung mga chainsaw ko na galing Germany. Ayan, mga tools, yung mga bar. Ayan yung mga bar. Yung kinakapitan ng kadena. Oh. Ito naman yung aking mga automotive tools. Ayan, oh. Sa vice grip lang, magsawa ka na dyan. Lahat ng vice grip na gusto mo. Oh, ayan. Oh, di ba? Ayan, mga abubot. Yun. Ayan, o. Yan ang mga tools natin. Marami pa nakatago dyan sa loob ng cabinet. Oh, ayan, o. Oh, di ba? Oh, ito yan. Oh. Lahat ng tools natin. Ayan, mga rigid na pipe wrench, etc. Oh. Mga power tools, battery tester, spray gun. Oh. Ito. Ayan. Mga socket. Automotive, complete automotive wrenches. Oh. Ayan. Lahat ang gusto niya. Oh. Screwdriver lang. Oh. Ayan. Oh, mga extension. Ito. Ayan. Ang dami niyan. Ako. Yun. Oh, mga martilyo. Lahat ang gusto niyang hammer. Pang mason, ballpen hammer, mechanical hammer. Oh. Ayan. Ito. What is behind this door? More tools. Napakarami. Ayan pa, oh. Tambak na, grabe. Wala nang paglagyan. Oo. Meron pa doon sa loob, actually. So, ayan. There you have it. Hello, guys. Magbibigay lang ako sa inyo ng konting tip, no? Sa oxyacetylene. Okay. Ito yung torch na gamit ko. This is a cutting torch. Kahit 1 inch na bakal na plansya, kayang putulin ito. Okay. The typical torch, welding torch ng oxyacetylene. Siguro ganyan lang kalaki, no? Meron pa ako maliliit niyan, eh.
So, actually ito, malaki ang nozzle niya, no? Kasi you can change the size of the flame and the nozzle depending on the number. So, ito, nasa medium lang. So, meaning to say, by changing this, you can generate a lot of cutting heat na galing doon sa iyong tangke. Okay? Marami rin natatakot gumamit nito at maraming hindi marunong. Kaya delikado. Unang-una, ang acetylene, dapat may red line na. May red line yung gauge niyan eh. Kumbaga sa tachometer, no? Huwag kayo lalampas doon. Garanti sabog yan, actually. So ako, ang setting ko nasa 3 lang for my type of work. No? And then you have the oxygen. So first of all, ang style niyan, bubuksan mo muna yung acetylene. Ayan. Okay? So, ayan yun. Okay? Ayan. And then, bubuksan mo yung oxygen. Ayan. So, makikita nyo. Ayan, no? Makikita nyo yung apoy dito. Ayan. Gusto nyo lakasan yan, lakasan nyo yung acetylene. Lakasan nyo yung oxygen. Ayan. Ayan. Oh. Kung gusto nyo magputol ng bakal, i-press lang nyo ito. Ayan, o. Oh. Diba? Ayan. Ngayon, kung papatayin ninyo, unahin nyo muna ang oxygen. So, ito ha. Kung papatayin nyo ito, unahin nyo muna ang acetylene. And then oxygen. Ganun lang kasimple yan. Yung iba kasi, mali yung pihit, pumuputok yan. Tapos magigitla ka. So, ganun lang kasimple yan. No? Bubuksan natin ulit. Bubuksan natin ang acetylene, konti lang. Ayan. Tapos, oxygen. Pumuputok eh. Bakit pumuputok? Kulang ang acetylene. So, bubuksan natin ulit. Bubuksan natin ang acetylene. Yun. And then, oxygen. Yun na. Yun na siya. Diba? Now, papatayin natin. Patay ang acetylene. Patay ang oxygen. That's how simple it is. And then, you can shut off your main control on the tank. So, ito po yan. No? Ito yung aking tawag dito, oxygen tank. Ano? Yan. Yan lang ang pressure. Ito yung laman ng tangke. Ito yung denial in compressor. Yan. If you note, look at the brand of the gauge. That's Victor, made in San Francisco. This is made of pure brass. Kahit yung sa sa acetylene niya, ayan po. Okay? Made of pure brass. Mahirap na akong maghanap niyan. Okay, ito naman. Ito naman yung aking tawag dito. MIG welding. Ayan. Doon naman sa dulo, yung aking TIG. Okay? TIG welding. So, TIG, MIG, oxyacetylene. Meron din akong electric welding yan. Ilan din ang makina ko dyan. So, siyempre, being a DIYer, kailangan po natin lahat yung mga gamit na yan. Kasi sa mga requirement ko, sa mga trabaho, kailangan natin po lahat yan. Pupunas lang ako ng pawis at napakainit. Mainit yung apoy eh. Yan. Okay, so with that said, I hope nabigyan ko kayo ng konting tip. Although it's not really that spectacular. Hindi naman yung rocket science. Ano lang yan, konting mga tip lang.
Kung kaya niyong gawin, kaya niyong gumawa. Napakamahal ho ng labor ngayon pag nagpagawa kayo sa mga talyer. Oo. Ayun nga lang, you have to buy all of this stuff. Which in my case, it has been with me for the past 30 years. Kasi 30 years na po kung gumagawa ng makina ng kotse, nag-overhaul po ko. I'm a racing mechanic actually, by hobby. I started when I was 28 years old. That was 37 years ago. Okay? So, I will still give some inputs regarding my DIY setup doon sa aking shelvings, doon sa canopy ko. Sana yung mga may canopy, kung gusto nyong gayahin yung setup na yan, meron naman tayong walkthrough, no? So, ang laking bagay nung meron kayong shelf sa taas. Kasi dead space na yun eh. Okay? Well, ang pwede lang gawin dyan, dalawang Raptor, pwede nyo pagpatungin kasi malaki yung headroom. Pero hindi safe yun dahil pwedeng matumba yun eh. Pero dito, malaki pang allowance for one layer of Tor, cargo box or Raptor. Now, yung taas niya, yun ang importante. Ang lamesa, ang mga tripod, light stand, tarp, damit, everything. No? Pwede nyo ilagay dun sa taas. You can stow it away. Yan. That's the word. Stow it away. Stowage, pwede mong isaksak doon. So, hindi mo na kailangan mag-roof rack. Mag-roof rack ka, istorbo pa yan, gastos pa yan. Mababasa pa ng ulan, nakabilad sa araw. Mananakaw pa yan. Siyempre, pag inakyat yan, kumakain kayo sa Jollibee, paglabas nyo, wala na. Samantalang ito, nakalak sa loob. Hindi pa nababasa ng mga elements. Okay? So with that, thank you again. I'll catch you later. Maraming salamat po. I made a bracket for the fire extinguisher. And here are the pouches, no? Ang tawag kasi dito, mole. Ayun ang abbreviation nito, no? Sa military, you can attach this to your backpack for stowage purposes. So, meron yan snap button sa likod na pwede mong ikabit. So, here on top, again, ito yung unang ginawa kong shelves dito. Naka-attach sa canopy, no? At the fender well is my King's na air compressor. So, the fender well is already a dead spot. So, it's just but fitting to situate the air compressor on top of the fender well. Okay, now we go to the back. Okay, this is the tailgate. Now here is my ref. Okay, and to the side is my power station that powers my electrical consumption needs. Now inside, I have a long cargo box which has some of my stuff like my tent, my cot bed, and you have one also inside. Again, here you can see a double-deck mezzanine shelving that I've done. See, the one on top was what I showed you a while earlier, which houses some items like my tent pole, okay, my light stand, everything is there. Now the second level, I have a ladder, I have 2 tables that's nestled on top, which saves a lot of space. See? Nestled on the second layer of my shelving. And here is a power sprayer that also comes with its long hose that you can dip inside a 20-gallon water container, which I normally bring when I go to the mountains, and faraway places for my water needs, especially the places I go to, they're considered raw. No electricity, no water. On top, you can see my light stand again. Okay. I have a lot of light stands there which I use, and 10 poles. So here, you can see
how I organize my stuff, no? Actually, inside my back seat, I have still a place for my cameras and some stuff, no? Like this 75-liter store, which has pockets on the side. I have my spoons, knife, all cooking needs. It's all around the Tor cargo box. So right here inside, I can still put my clothes, my cameras, and power station. No? There's still plenty of room. Guys, this project, which I'm showing you now, is basically a DIY project. If you have the knack to do things on your own. Here we have some railings. We have some tie down, so if you put some stuff here, you can tie it down, no? So it won't flap around, it won't move. So there you have it. This concludes my DIY setup on my shelvings right there. Okay, that's the first shelf, and this is the second one. So it helps a lot in organizing and maximizing my space. Thank you.